Yung buhay namin dito is iba dun sa Philippines. So, tamad ako dati. Dito ako natuto sa mga gawaing bahay, pumapasok ako sa school, sa trabaho. Ganun ang buhay ni Cindy off-screen. Sunod na challenge, nagkasakit siya sa araw ng final exam ko ng postgraduate degree. Hindi pa ako nakaka-review. Nag-chill siya. Then, dun kami sa garage na natulog. Yun yung second home namin. Pero kami noon, nag-iisip talaga kami kung paano yung visa namin kasi student visa kami. So si Cindy, nakapag-isip siya na mag-nursing at pumunta dito sa Tasmania. Ako naman naiwan sa Melbourne para tustusan yung financial namin para makapagpadala ako sa kanya. Pero that time, hindi namin alam na meron nabuntis siya. Na may baby pala sa loob ng tiyan niya. Nandun kasi akong nag-hold kung kailangan ko bang mag-stick sa dati kong career at makahanap ng work na ganun din or kailangan ko munang makasurvive para sa basic needs namin. So, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako si Cinderella G at yun din yung ginagamit kong screen name sa TikTok at YouTube account. Gumagawa ako ng mga videos regarding DIY application ng mga visa, then nagsishare ako ng information regarding migration rules and changes which is based naman sa mga reputable websites. Nagbibigay din ako ng opinion ko about sa mga nangyayari dito sa Australia, and then nagsishare ako ng buhay namin dito sa Australia as a family, and sinishare ko yung naging journey namin dito sa Australia. And gumagawa din ako minsan ng mga funny videos together with my family. Kung paano ko naman nakuha yung Cinderella G na screen name, kasi back in the Philippines, nag-work ako sa isang credit card company, and then nag-answer ako ng mga queries, requests, and complaints ng mga credit card holders. And there's this one time na may card holder na nagagalit, and then pinagbantaan niya ako over the phone na hahanapin daw niya ako. And so naisip ko na i-change yung real name ko sa mga social media accounts ko to Cinderella G. So, G, that's my maiden name, ganit-nit. Kaya naging Cinderella G. Sa totoong buhay, sa may peking buhay, off-screen, si Cindy ay isang nanay, isang asawa kay Jean, anak, tita, and normal na estudyante dito sa Australia nung nagsisimula pa. And wala naman gaanong pinagkaiba kung paano ako off and on screen. So, kalog akong tao, masayahin, kung ano-ano lang yung mga ginagawa at sinishare ko about Australia. So, but on top of that, gustong-gusto ko nagsishare talaga ng information sa mga kapwa ko na naging estudyante dito sa Australia. So, dito sa Australia, yung buhay namin dito is iba dun sa Philippines. So, tamad ako dati. Dito ako natuto sa mga gawaing bahay, pumapasok ako sa school, sa trabaho. Ganun ang buhay ni Cindy off-screen. So, hello guys! Kumusta? Ako si Jean at kapareho ko si Cinderella G na content creator rin, at meron akong page at YouTube account. So, ang page ko is si Jean Wisco, likod ng camera. Ang page ko is about good life. There's something good in everything, yung mga ganong tipo ba. At sa likod naman ng camera nga, ako ay isang padre di pamilya. Katawa-tawa. Sasabihin ko sana, ako'y isang manginginom. Minsan, sa mga nakakilala sa akin, di syempre, mga tropa ko dyan, mahilig ako sa mga gatherings minsan, pakikipag-kaibigan, gitara, yan, kanta, tapos mga kamason ko, kasi sa akong Freemason. Mahilig kang walking. Mahilig akong kumain. Tsaka mag-walk, tsaka diba? uminom. Walking, di ba? Walking, and hiking. Biking.
Driving, drinking. Basta may king. Okay. Paano kami napunta dito sa Australia? So, year 2018, nagpunta kami dito sa Australia ni Daddy Jean na kami lang dalawa. Tapos, naiwan namin yung 11-month-old na anak namin that time. So, nagpunta kami dito sa Australia year 2018. Kami ni Daddy Jean, dalawa lang kami. Meron kaming 11-month-old na anak that time. Iniwan namin sa mga magulang ko tsaka sa mga in-laws ko. Napunta kami dito sa Australia kasi nag-start na kami ng family at yung sweldo ko that time ay nafe-feel namin na hindi na sasapat at kasi si Daddy G naman ay kagagaling niya ng abroad as OFW and then nag-start kami ng business na maliit. Tapos, unfortunately, hindi siya naging stable. And then, sa aking workplace naman, merong mga changes sa company na nag-led ng parang nasaktan ako kasi parang yung effort ko, parang nawala yung pinaghirapan ko. So, nag-decide kami na mag-try ng student visa sa Australia. Siyempre, nangarap talaga kami na nung nalaman ko kay Cindy na may balak siyang mag-aral dito sa Australia, siyempre talaga natuwa talaga ako noon at naisip ko nang mag-imagine noon. Start na ako mag-imagine about Australia, kung ano yung kahihinatnan namin dito, mga struggles na madadatnan namin. Humiram kami ng pera para ma-process din yung visa application naming mag-asawa sa pambayad rin ng initial tuition fee. At meron din kaming maliit na natirang savings. Yun yung ginamit namin na pang-start. So it's risk and big decision naming dalawa ni Jean. Meron kami kay Mama at Papa Nyong. Thank you sa inyong dalawa, Mama at Papa Nyong, sa pahiram sa amin ng pagpunta dito sa ginamit. Na walang interest. Na walang interest, Oo. Pero bayad na po namin siya. 2018 pa yun. Nako, kung challenges, parang siguro hindi tayo matatapos. Kung challenges lang marami. Kasi unang-una, ang pagdating namin dito, although may kakilala kami, kaso nga lang problema, walang trabaho. Wala kaming pagkukuhanan ng income para matustusan yung pamumuhay namin dito at yung pag-aaral niya. Yun yung unang challenge. At kung paano yun na solusyonan, yun, nakahanap kami ng trabaho dahil na-refer rin ako dun sa isang mabuting kaibigan. Shout out kay Insan Lawrence Roque na unang nagbigay sa akin ng trabaho. At yun yung parang solusyon na naisip namin na ang ganda ng meron tayong trabaho. So habang tumatagal yung mga problema na tulad ng ganon nasusolusyonan. So yun yung unang challenge, yung wala kaming mahanap na trabaho, year 2018. So sumunod na challenge naman, nag-a-adjust kami sa weather. Wala kami sariling sasakyan. Malayo kami sa train station. Kailangan naming mag-bus. Kapag nahuli ka sa time na pagdating ng bus, maghihintay ka ulit. Nag-aaral ako that time, tapos nagtatrabaho din siya. Kailangan niyang mag-bike mula sa dati naming tinitirhan papunta sa train station na nanakaw pa. Pinahiram lang sa amin yun para makapunta siya sa trabaho niya, tapos ninakaw pa. And then sunod na challenge, nagkasakit siya sa araw ng final exam ko ng postgraduate degree. Hindi pa ako nakaka-review, nag-chill siya. Then doon kami sa garage na natulog. Yun yung second home namin kasi ang thinking naman namin ay malapit na sa train station. Pero nagkasakit nga siya. Ang wino-worry ko that time, baka hindi ako pumasa. It means magbabayad na naman ako ng another tuition fee pag inulit ko. Tas magkaka-implication pa sa visa ko. So that's
mga 3,000 Australian dollar ang babayaran mo kapag na-fail ka sa isang unit. Sunod na challenge, dahil casual workers kami, anytime pwede kaming matanggal sa trabaho. Pagka nawawalan ng trabaho, na pagka nawawalan ay nagkakaroon. So ilang beses na gano'n, nawalan ako ng trabaho nung una kasi nagsara yung pinagtatrabahuhan ko. Yung pangalawa naman, tinanggal ako. Tapos yung pangatlo na, habang nagtatrabaho ko dun sa paggawa ng vaccine, nagtatrabaho rin ako ng support worker. And then si Cinderella, papunta na dito sa Tasmania nung mga time na yon. Tama ba? Mm-mm. So yun, hindi talaga natapos. Nung pagpunta namin dito sa Tasmania naman, yun naman yung pinaka big challenges. Yun yung nabuntis ako kamo, tapos nag-COVID. Tapos magkahiwalay tayo. Dito ako sa Tasmania, ikaw nasa Melbourne. Tapos yung anak natin nandun sa Pilipinas. So hiwalay. Na naka-temporary visa tayo. Tapos mag-isa ako dito na nag-aaral pa. Yun pinakamalaking challenge talaga yung natin. Yung pumutok yung pandemic, yung COVID-19. Yun. Kasi yung mga ibang estudyante katulad namin noon, yung mga hindi talaga pinalad o kaya hindi nakaya umuwi ng Pilipinas o kaya pumunta ng Canada o ng ibang bansa, New Zealand, UK. Pero kami noon, nag-iisip talaga kami kung paano yung visa namin kasi student visa kami. So si Cindy, nakapag-isip siya na mag-nursing at pumunta dito sa Tasmania. Ako naman naiwan sa Melbourne para tustusan yung financial namin para makapagpadala ako sa kanya. Pero that time, hindi namin alam na nabuntis siya. Na may baby pala sa loob ng tiyan niya. At yun yung talagang isa sa pinakamalaking challenge namin. Para lang makapasok ako dito sa Tasmania, ang hirap pa. Manganganak na siya noon. Oo, 35 weeks na ako noon nung nakapasok siya. Pero ayaw siyang papasukin dahil nga Tasmania yung pinaka-safe na place that time. Tapos meron pa tayong naging challenge dahil yung patapos na rin yung visa natin and nag-subside na rin yung COVID kahit paano. So, niisip natin kung magpupunta na lang ba tayo ng Canada or uuwi na lang din ng Pilipinas. So, paano naman namin na-overcome yung mga challenges na yon actually? Parang talaga sa lahat ng challenges, sa totoo lang, kailangan mo talagang magdasal talaga. Mo talaga kay Lord yung mga sa amin nun talagang nagdadasal talaga kami ni Cindy. Pero syempre ganoon na rin yun pag sa pagdadasal mo magbibigay si Lord ng mga angels, mga gatekeeper, tinatawag namin silang angels, gatekeeper kasi sila yung mga tao na talagang tumutulong sa amin para makapunta kami dun sa goals namin. Gaya ng, kunyari, nawalan ka ng trabaho, may tao na ipapadala si Lord yan na magbibigay sa'yo ng trabaho na mas maganda pa dun sa iniwan mo. Yung buhay namin ngayon presently, mas nakaluwag-luwag na kami at saka mas nai-enjoy na namin yung fruits of hard work namin and nai-enjoy na namin yung life as a family, yung mga mahal namin sa buhay na papunta at napapasyal na rin namin dito sa Australia kasi kasama din sila sa mga goals namin. Kung dati yung $5 parang hirap naming gastusin like sa Hungry Jacks. So kasi nga nag-iipon nga ng pang-tuition fee. Pero ngayon, afford na namin yung mga ganong pagkain and nakatira kami sa isang komportableng place and then nakakaligo na kami. Dati kasi hindi kami naliligo. Ngayon naliligo na kami. Hindi, dati kasi yun talagang ipupush mong magtrabaho pa kasi may pinag-iipunan ka. Ngayon afford mo nang huwag mo na akong magtrabaho ngayong araw na to. Huwag mo na akong pumasok. Mag-me time muna ako. Mga ganong bagay ba? Noon hindi namin siya nagagawa. Ngayon nagagawa na namin yung ilaan yung time para sa family at sa sarili. Tsaka mas may means na kami kahit papano na makapag-share ng blessings sa mga taong tumulong sa amin at tsaka sa mga kapamilya din namin. And yun, syempre, everything goes to the Lord. So sa first job,
Kasi ako yung unang nagkatrabaho sa aming dalawa. Sa unang trabaho ko dishwasher. Tagahugas ako ng plato sa restaurant. Tako dun sa restaurant is madaling araw at uuwi ako ng mga 5. Depende kasi kung may gusto yung chef na pag-stayin ka dahil busy, mag-stay ka. Pero kung hanggang 3 hours lang siya, papauwiin ka. So, yun lang yung source of income naming dalawa noon that time. Ang kagandahan doon, talagang natuto talaga ako na maging mabilis. So, dito sa Australia, kailangan mo talagang maging mabilis rin na gumalaw lalo sa trabaho at makapag-isip ahead dun sa ginagawa mo. Para ma-inspired yung mga ibang Pilipino na gustong pumunta rin dito at yung mga nandito na nahihirapan. Panandalian lang yun, yung ganong moment. Yung ako naman, 3 months pa bago ako nagkaroon ng trabaho. At ang unang naging trabaho ko ay yung kitchen hand. So, doon ako natuto na gumalaw din ng mabilis. Pero nakaranas lang ako ng konting discrimination. Kaya hindi ako nagtuloy. Pero bago pa yun, tinanong ko pa yung asawa ko kung kaartehan ba na mag-quit ako sa ganong job. Pero naramdaman ko kasing hindi ako trinatrato ng tama. And yung naging next job ko naman ay sa factory. Sa Pilipinas, ang trabaho ko ay nasa opisina. Dito kasi sa Australia, kung ano man yung trabaho natin sa Pilipinas, minsan may mga katulad natin na hindi na yun yung nagiging trabaho dito kasi hindi yun yung demand or hinahanap ng Australia. Unless talaga na i-push mo or competitive yung profile mo, magaling ka sa networking, then go for it. But sa naging karanasan ko, nandun kasi akong nag-hold kung kailangan ko bang mag-stick sa dati kong career at makahanap ng work na ganun din or kailangan ko munang makasurvive para sa basic needs namin. So, dun ako, yun yung pinili ko na kahit anong trabaho, papasukin ko kasi kailangan naming makasurvive. And kung matagal na hindi ka nakakahanap ng trabaho, sa iba, ganun din yung nararanasan nila. Meron at meron darating basta hindi ka tumitigil na hanapin kung saan ang opportunity. Lagi mong dapat itry na maging positive sa lahat ng mga challenges na kinakaharap mo. And kami ni Jean, usually, ang mga naging work namin ay through referrals or through sa mga nakikilala lang namin na strangers, diba? Hindi talaga, hindi kami nai-invite for interview sa SIG, indeed, lots of rejections talaga. Lumabas ka lang and hanapin mo yung opportunity, meron na darating. Isa lang, wag ka lang tumigil. And apart from naging factory worker, ako naging enrollment assistant, naging disability support worker, naging personal carer, hanggang sa naging nurse. Ako naman dishwasher, janitor. Naging janitor rin ako sa isang hotel, factory worker, picker, tapos yung sa vaccine, and then support worker, and then sa cleanaway, sa recycling and recycling taga-sort ako ng mga basura. And then orderly, and then ward aid. Tapos mabuting asawa. Mabuting asawa. Talaga lang At ngayon, despite sa lahat ng mga naging challenges namin mag-asawa ng buong pamilya, ay today meron exciting moment para sa buhay namin at yun yung citizenship ceremony. So parang suntok lang sa buwan nung una yung maging permanent resident, and then now magiging Australian citizen na kami, which is one of our biggest goal kami ni Daddy Jean. Kaya samahan nyo kami para maghanda sa aming special day of our life. Thank you, Lord God, para sa iyo. Kung di dahil sa iyo, wala po kami sa sitwasyon na to. Tara na, samahan nyo kami. Ayan, natapos na ang citizenship ceremony at nakuha na namin ang aming mga certificates. Australian na kasi.
looking forward to try namin maging mabuting mamamayan ng Australian.